Ipapakita sa panibagong mapa ng Pilipinas ang maritime domain at entitlement ng Pilipinas, particular na sa West Philippine Sea. Target ng gobyerno na ilabas ang panibagong bersyon ng mapa ng bansa anumang araw o linggo mula ngayon. Matatanda ang mariing tinutulan ng gobyerno ng Pilipinas ang paglalabas ng China ng 2023 standard map nito kung saan pasok sa inaangkin ng Beijing ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas o West Philippine Sea. Una na ring sinabi ng Foreign Affairs Department na walang basehan ang bagong mapa ng China lalo na't pinawalang bisa na ng 2016 arbitral ruling ang 9-line claim ng Beijing. Ayon sa National Security Council, dumadaan na lang sa approval process ang bagong mapa ng Pilipinas. Yes, we are seriously considering it and we already have something in the works. This new map will conform to the United Nations Convention on the Law of the Sea and also to the 2016 arbitral ruling. At the same time, it will also possibly reflect the award, the Benham Rice Award or the Philippine Rice Award to the Philippines, which is the extended continental shelf on the eastern side of the country. Suportado naman ng mga eksperto ang hakbang ng Pilipinas sa tapatan ng bagong mapa ng China. All countries issue maps, but it does not become routine if you claim territories of other countries. If you claim the maritime zones, that's a different thing. That's no longer routine. That's highly objectionable. Malaking bagay din daw ang paglalabas ng mapa ng Pilipinas para ipatupad ang 2016 Arbitral Award at ipaalala sa publiko ang lawak na nasasakupang teritoryo ng Pilipinas bilang archipelago. Una nang sinabi ng China na regular na lang ginagawa ang paglalabas ng mapa at hindi dapat i-overinterpret ang kanilang ikinikilos. Maliban sa Pilipinas, tumututol din ng India, Vietnam, Malaysia at Indonesia sa mapa ng China. Tristan Udalo, CNN Philippines.